Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So sa isang mold, ginamit ko lang po ay itong lagi kong ginagamit na lagayan. Naglagay lang po tayo dito ng cake bars, and ang gamit ko pong flavor dito ay makapuno flavor. Ayan. So, yung isang pack or yung isang sachet nung cake bars na nabili ko po, ay binalatan ko lang at inilalagay ko lang siya or sinasalansan ko lang siya dito sa ating lagayan. At kapag nailagay na po nating lahat yung ating cake bars dito sa ating lagayan, ay i-flatten lang po natin to or ipipress po natin siya para naman maging compact yung ating cake bars at hindi po siya lulutang later kapag mayroon pa tayong inilagay sa kanyang ibabaw. Ayan, so kapag nasalansan na natin to dito, maglalagay pa tayo sa bawat gilid, and then yung matitira po na ating cake bars ay isi-set aside muna natin ito dahil ilalagay po natin to mamaya as topping sa ating recipe. Ayan, kapag nailagay na po natin to at na-press na natin siya ng maigi, ilalagay lang natin to sa ating chiller para naman po habang ginagawa natin yung ating mixture ay mas lumalamig po siya at mas magdidikit-dikit pa po siya. Yan. So, isi-set aside ko lang to mga kakusina, and then after po nun, gawin na po natin yung next procedure. So, habang nakaset aside po yung ating cake bars, sa isang kasirola, maglalagay lang po ako dito ng 2 cups of water, and take note po na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na po natin yung 2 cups of water sa ating kasirola, maglalagay lang po ako dito ng isang sachet or 24 grams na Menu Magic Buko Pandan flavor. Yan, so yan yung gagamitin natin para instant flavor at the same time ay instant color na rin po ito. No need na para gumamit pa ng food color. So kapag nailagay na po natin yan dyan sa ating kasirola, tutunawin lang po muna natin to or i-dissolve natin ng maigi yung ating jelly powder para naman po mamaya ay hindi siya namumuo dyan sa ating kasirola. At kapag nailagay na po natin or na-mix na po natin ng maigi itong ating jelly powder, maglalagay po ako dito ng 1 can or 370 ml na evaporated milk. So, evaporated milk lang po yung gagamitin natin para mas tipid at the same time ay magiging creamy din po yung ating recipe. Kapag nailagay na po natin yung ating evaporated milk, para naman po maging matamis naman, yung balancing tamis po yung gagawin natin, ay maglalagay tayo dito ng isang lata or 380 grams of condensed milk. And take note mga kakusina na lahat po ng inilalagay nating ingredient dito ay naka-room temperature. After adding po ng ating condensed milk, ay hinalo ko lang yung ating mixture at the same time maglalagay na rin po tayo dito at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. By the way mga kakusina, kung meron po pala kayong mahanap na buko pandan condensed milk, pwede naman po yun yung gamitin ninyo, pero kung wala, pwede ng ordinary condensed milk yung ilagay natin dito. Kapag nailagay na po natin lahat yung ating ingredients dito sa ating kasirola, hahaluin lang po muna natin to ng maigi, and then after po nun, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat, and then lulutuin lang po natin to continuously stirring hanggang sa makita po natin na medyo umiinit na yung ating mixture. Yes, hihinaan muna natin yung ating apoy or hihintayin natin kumulo muna ng bahagya yung ating mixture. After po nating makita na medyo kumukulo-kulo na yung ating mixture or medyo mainit na po ito, pwede na natin ditong ilagay yung ating isang buko. So ito po ay yung pang salad na buko. Tapos po pinakayod ko lang to, and then ilalagay na natin tong lahat dito sa ating kasirola. Bago, continuous pa rin po natin tong lulutuin hanggang sa makita po natin na kumukulo na yung ating buko pandan mixture. Ayan, so habang hinahalo natin to at hinihintay po natin kumulo yung ating mixture, o diba, parang ang sarap-sarap niya talaga. So please, don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel.
At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo ring mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. By the way mga kakusina, pwede nyo rin po pala akong i-follow sa aking TikTok account na Kusina ni Angel_official. Ayan, at i-follow mo na rin ang ating second Facebook page na Ate Angel of Kusina ni Angel. At ayan na nga mga kakusina, once nakita po natin na kumukulo na yung ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasali na po natin to directly doon sa sinet aside natin kanina na cake bars. Ayan, kapag naisali na natin to dito lahat mga kakusina, i-set aside lang muna natin to or hihintayin po natin tong mag-firm or lumamig. Ayan. Kung meron naman kayong chiller, pwede nyo siyang ilagay para mas mabilis po siyang lumamig. And then after po nun, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, so once na i-transfer na natin to at lumamig na po ito at nag-firm, yung natira nating cake bars ay dinurog ko lang at inilagay sa kanyang ibabaw and then pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy, no bake and no oven na buko pandan jelly cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At i-share mo na rin yung ating video lalo na kung dessert lover ka. At ayan na mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Bye!